Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang basahin ang katanungan ni Rodolfo Bilardi. Okay, napakarami na kasing nagtatanong nito kaya napilitan akong sumagot. At ito yung tanong na napakarami rin nating baser. Dahil hindi naman tayo abogado. Pero re-reactionan ko na rin para mahinto na yung mga ganitong pagtatanong. Ang sabi niya, paano yung ganun na lang ba kung gusto pumasok sa bahay mo 2 a.m. Nung naglago na ng CCTV, nakuha pang bumalik, nagtakip lang ng muka. Muka lahat ng nakuha lahat, importanteng tools ko. Okay, so ito ay magnanakaw na pumasok ng alas 2 ng madaling araw, umaga, sa bahay. Re-reactionan lang natin ito. At bago natin yan bigyan ng reaction ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa ating suporta dito sa ating munting YouTube channel. Kasi ang ating YouTube channel ay ginawa ko hindi para sa sarili natin, kundi ito ay pang charity natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong mga pagla-like, sa inyong mga subscribe at yung mga bagong subscribers natin at sa pag-share ng ating mga videos. Lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ito ay nakakadagdag sa ating revenues na tinutulong natin sa ating mga estudyante. Okay, maraming salamat sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yan po ay anak ko, wag po ninyong tawagan yan para kayo ay bumili ng baril. Yan po ang aking ingat yaman, tresurera ko yan. At maraming salamat dahil yung mga binigay ninyo dyan ay nakatulong sa mga pambaon ng mga bata. At maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan. At gayon din maraming salamat kay Nuli Pizza America at kay Jubil Platoon na nagpapadala sa ating mga premiere videos. Sir Noli, maraming salamat sa iyo dahil yung ating estudyante ay naibili natin ng eyeglasses at naibili natin ng mga school supplies at meron ka pang huling ipinadala na pambibili pa rin natin ng mga school supplies ng ating 6 na mga estudyante. Kaya maraming salamat sa iyo. Sigad na ang bahalang gumanti ng iyong kabutihan at sana marami pang kagaya mo na may puso na pagtulong. Ayan, at pupunta na tayo dito sa katanungan ni Rodolfo Bilardi. Okay, binabasa yung ating batas kasi walang nakalagay na barilin mo o gamitan mo ng deadly force yung intruder o yung magnanakaw. Wala akong makitang mabasa. Baka meron kayong mabasa. Paki-comment na lang na pagka ba pumasok at nagnanakaw yung isang tao sa ating bahay ay pwede nating gamitan ng deadly force o barilin natin kung tayo ay may baril. Okay, unang-una, kung tayo ay gagamit ng baril, ay lisensyado siyempre na naka-license sa atin para wala na tayong kakaharapin na kaso na dagdag kaso pa na illegal possession of firearms. Okay, yun ang isang punto ko lamang. Pero ang nakalagay lang kasi na nabasa ko sa ating batas ay yung self-defense. Okay, walang nakalagay na pag nagnanakaw ay barilin mo na. Walang nakalagay doon. So, paulit-ulit ko nang ipinaliwanag itong self-defense na ang nakalagay lamang dyan ay yung unlawful aggression. Yung unlawful aggression, yung may threat sa ating buhay na tayo ay sinusugod ba? O may threat na tayo ipapatayin na niya. Yun lamang ang pwedeng pumasa sa element, sa isang element para mapagtanggol natin ang ating sarili. At kung tayo, ang hirapan nito, ito sa ating batas,
ay kung tayo ay gagamit ng anumang armas, ay kinakailangan pa na may may reasonable necessity. O tutumbasan lamang natin yung threat na tutumbasan lamang natin yung threat na para mapigilan natin yung sa atin, yung banta sa ating buhay. Yun ang nakikita ko. At yung panghuli ay lack of sufficient provocation on the part of your labas na yan. Kung hindi tayo ang nag-provoke o hindi tayo nag-umpisa ng away. Pero dun sa usapin na pumasok sa ating bahay at nagnanakaw, ay kinakailangang ma-prove natin sa batas na tayo ay sinugod niya. Halimbawa, nakita natin nagnanakaw, sinigawan natin, huy, magnanakaw, sinugod niya tayo. At nakita natin na basta sinugod niya tayo, yun ay unlawful aggression yun. Yun ang tinatawag na unlawful aggression. Sinusugod na tayo. Mantakin mo, nasa loob na tayo ng pamamahay. Papapatunayan pa natin na may unlawful aggression pa. Kaya yung batas natin ay parang kulang, walang pangil. Okay, at kung gagamit pa tayo ng may reasonable necessity pa na sinasabi. So, may mga insidente, kamukha nung nangyari kay Hagibis, na sila ay itinali, iginapos sila. Okay, iginapos sila. So, meron na dong unlawful aggression na masasabi na yun. Kaya, nung napatay ni Hagibis yung ay, hindi ko masyadong alam ko, napatay niya yung ilan sa mga magnanakaw, pumasok sa kanyang bahay, pero hinabol niya. Kasi nga, itinali sila, kasi ang batas kasi, yan sa mga ebidensya. Itinali sila, nung nakawala siya, hinabol niya. Ang sabi ng judge ay dahil doon sa adrenaline, dahil itinali siya, na-threat na yung buhay nila sa pagkakatali sa kanila. So, ginapo sila. At nung siya nakawala, hinabol niya at napatay niya yung magnanakaw. So, na-absuelto siya. So, depende kasi yan sa mga abogado maglalaban dyan. At depende rin yan sa ihahayin nating ebidensya. So, mahirap yung pero kung sa akin ito, labas ko na, opinion ko ito. Kung may pumasok sa aking bahay, ng 10 oras ng gabi lalo na, at nasa loob ng bahay ko, at ako yung license kong baril, ay gagamitin ko na. Hindi ko na hintayin pang maunahan ako. Ito ay para sa akin lamang. Bahala na yung abogado kong magtanggol sa akin. Bahala na yung abogado kong magtanggol sa akin. Bakit kanyo? Ang kalimitan kasi pinapaboran din ng mga judge yung may-ari ng bahay. Kasi yung mga masasamang loob na yan na pumapasok, armado yan, handang pumatayan. Bakit mo pa hintay na sugurin kanya? Ito'y para sa akin lang. Hindi ko kayo wag nawang mangyari sa akin. Talagang gagamitin ko na ang lahat kong magagamit para maproteksyonan ko yung aking property at yung aking pamilya. Kasi yung self-defense ay parang buhay mo lang eh. Hindi ko alam kung kasama, hindi nasabi yung property eh. Hindi nakasali yung property. Hindi ka mukha nung yung Castle Doctrine. Ang Castle Doctrine kasi kasama yung yourself, family and property. Yun ang kakaibahan ng may ipapaliwanag ko rin. So, para sa akin, hindi ko nabibigyan ng kaunting puwang para ako ay madisgrasya. Sisiguraduhin ko na ang aking buhay at ang aking family at ang aking property kung ako ang nasa kalagayan ng mga ganun. Wala na akong bahala na kayo. Dahil yan ay bahala ng abogado dyan, bahala ng abogado, bahala ng magtatanggol sa akin, basta ipagtatanggol ko ang aking property, ang aking sarili, pag ako ay nasa loob ng aking bahay. Yun lamang ang masasabi ko. So, kanya-kanya tayo dyan ng kung mabas ninyo ako, ibas ninyo ako. Basta't ipagtatanggol ko, basta't nasa loob ng aking 10 oras ng gabi, pumasok sa aking pamamahay, gagamitin ko na ang aking magagawa
at hindi ko nabibigyan ng pagkakataon ang intruder para ako ay magawan pa na niyang masama. Kung siya ay man ay nagnanakaw. So yun ang sa akin. Hindi ko inaano yung batas na yan. Basta sisiguraduhin ko na. Bahala na sa korte maglabang kami. Mas mabuti na yung ako ay buhay na nasa Muntinlupa kaysa ako naman ay nasa ilalim ng lupa. Yun ang aking katuwiran dyan. Bahala na kayo. Kasi yung Castle Doctrine, once na nasa loob na ng bahay mo, meron ka ng takot na ikaw ay, basta natakot ka na. Pwede mo na siyang gamitan ng deadly force. Pwede mo, kasi protection mo na yung property at yung family. Hindi ka mukha sa atin na tatawag ka pa ng tatawag ka pa ng barangay, tatawag ka pa ng pulis. Bago ka makatawag ng pulis, di patay na kayong lahat. Bago pa dumating yung mga pulis na yan. Dahil sa 1 minuto lamang, ay pwedeng may mangyari na. Yung sinasabi ngayon na 5 minutes. 5 minutes. Sa loob ng 5 minutes, baka patay ka na. Baka patay ka na kung sa looban ng 5 minutes bago dumating yung mga pulis. Parang pelikula. Patay na yung mga biktima. Para sa akin, hindi ko na, sa kanila ako tatawag ng pulis pag patay na sila. Bahala na yung magkalat ng ebidensya. So, yan ang para sa akin. Bahala na yung kung pumasa man ako sa mga unlawful aggression, reasonable necessity, lack of insufficient provocation. Ang mahalaga, buhay ako. Mabas na ako kung ako'y mabas. Kayo, kung sa palagay ninyo. Dahil mas maganda sana kung maipapasa sa atin yung Castle Doctrine. Napakaganda niya sa mga house owner. Napakaganda niyan. Basta pumasok sa loob ng bahay mo at ikaw ay natakot at nagkameron ka ng presumption. Ang importante yung presumption na ikaw ay kanyang papatayin. Yung presumption lang. Nagkameron ka ng takot na ikaw ay kanyang papatayin at nasa loob siya ng iyong property, nasa loob siya ng iyong bahay. Sinira ang pinto mo, brinik niya yung window mo, brinik niya yung pinto mo. Yung Castle Doctrine, pwede mo na siyang pwede mo na siyang gamitan ng deadly force. Sa ating batas, hindi pa kinakailangan patunayan mo pa na ikaw ay malapit ng mamatay o papatayin ka na niya. Kumbaga, ang unang gagawa ng hakbang para kapatayin ay yung kriminal. Ay mantakin mong batas natin. So, masyadong binibibi ng batas natin yung mga kriminal. Ito'y para sa akin lang. Nasa loob na ng bahay natin. Nasa loob na ng bahay natin. Ang isang pumapasok sa loob ng bahay natin, tandaan ninyo, handang pumatayan. Kaya kaya yung ibang yung ibang inaagawan ng motor, ibang inaagawan ng sasakyan, tinutukan siya. Threats na yun. Threat na yun. Ngayon, pagtutok sa kanya, pagkuha sa kanya, binabaril, threat na yun Bakit minsan, pinapatay na yung mga, dahil makikilala pa tayo ang katuwiran yan. Patayin na yan para hindi na makapagsalita yan. Yan ang kalimitan na nangyayari sa mga Kaya sabi ng iba, buti na lang hindi kami nagising, may nagnakaw. Kasi kung kami nagising, baka kami pinatay. Yun ang kalimitan Kaya yung kalimitang kaso sa atin, robbery with homicide, robbery with murder. Yun ang kalimitan. Robbery, ninakawang ka na, pinatay ka pa. Dahil nagising ka nga Nagising ka. Kung nagising ka, hintay mo pa na ikaw ang mapatay, huwag mo nang hintayin yun. Tirahin mo na yun. Para sa akin lamang yun Kung pero ang ko sa inyo, ay dapat license yung baril ninyo para wala ng kaso na hindi naman ako ang judge, hindi naman ako ang court na para maghatol sa inyo. Ang importante buhay tayo. Yun ay para sa akin.
So, napaka ano kasi niyang ano na yan. So, yung mga nagtatanong sa akin ng mga ganyan, sa self-defense, kung ano ang dapat ninyong gamitin, ay di gamitin na ninyo yung kung ano ang meron kayo. Kung ano yung meron kayo, kung anong available, kay airgun man yan, kay pataliman yan, kay basta ano man, gamitin na ninyo. At kung ano man ang opinion ninyo, ay opinion ninyo yan. Ang opinion ko ay opinion ko, malaya tayong magbigay ng opinion. Ang importante ay alam natin ang ating ginagawa, alam natin gamitin ang ating mga firearms, kagaya ng mga comment ni Gameboy. May firearms nga tayo, hindi naman natin alam gamitin, hindi naman tayo marunong magpatama, baka tayo ay nagpaputok, hindi natin tinamaan, tayo ay nagantihan pa. Okay, mas mabuti na yung tayo nakakauna kaysa tayo ang maunahan. Ay paano kung tayo mapuruhan? Yun ang sa akin. At importante na pangalagaan natin ang ating sarili, ang ating pamilya, at ang ating property. Yan. At sana mabago na yung batas natin para tayo ay hindi laging kakaba-kaba. At tayo ay lagi sumunod sa batas, tayo ay magkamero ng libre ng firearms na lisensyado. Okay, at papahabol ko lamang yung problema ni Randy na yung 22 ay hindi niya kayang buksan. So may technique po ito. Ito, Randy, para sa iyo. Ang hawak ay dito. Yan, ang hawak ay dito. Nakatutok yung iyong kuko. Nakatutok yung iyong kuko diyan sa tayo na yan. Sa pagitan ng head at saka ng shell. Ganyan. Tapos ay iyong babaliin. Ang magpupursya dyan ay yung kuko. Yan o. Yan. Kaya mababali ninyo yung ganyan. At pag yan ay nabali mo na ganyan, kukontrahin mo naman sa kabila. Yun o. Ganun lang kadali. Okay. Sana kayanin mo na. Madali lang yan. Ang mamumursa dyan, itong kuko na to, huwag yung masyadong mahabang kuko, ganyan lang kahaba para matanggal ninyo. At babaliin ninyo ganun. Okay, yun lang. At babasahin ko lamang yung ating community spotlight para mabigyan natin ng Ang ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your commenters. Si Randy may 100 na engagement, si Robert Almario ay may 13 engagement, si Bel Sotre ay may 36 engagement, si Ama Diom ay 2 engagement, at si Bobby Ubillas ay 85 ang engagement. Okay, mag-share lang kayo, mag-like sa ating mga videos at mag-comment para mapasali din kayo sa ating community spotlight. Okay, God bless us. Sana lagi tayong ligtas, panatilihing kalmado, at laging sumunod sa batas. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli nating video.